Magandang araw muli mga kaprobinsya. Meron tayong gagawin ulit. Ito, meron na naman ako nakitang idea na pwede nating gayahin. Ganito siya o ganyan. So, napakaganda. Ito yung gagamitin natin. So, tignan natin kung pwede itong ganyan. Although, hindi natin siguro magagaya 100%, pero at least meron tayong aayusin na parang ganyan. Okay? So, eto, na-train na natin dati. Ang ginawa ko dati noon dito, nakatali siya. O, tignan ninyo. Ito noon ay tinali kong ganyan. So, natanggal lang kasi. Kaya siya naging ganito. So, ang gagawin natin ngayon dito, dahil ganito yung tayo niya, gagawin natin na medyo pa ganito. Okay? So, ang gagawin natin, ililipat natin ito dito sa paso na ito. Okay? So, ito yung lupa ko. Loam soil, tapos meron siyang 30% na sand, yung buhangin na pino, tsaka 20% na coco peat. Naglalagay ako ng coco peat kasi nga maganda rin siyang maghawak ng o kaya mag-hold ng moisture. Tignan nyo, medyo mamasa-masa to lagi. So ayan, kaya mainam ito sa ating plant. At saka kapag tumatagal na kasi yung coco peat, nagiging para habang tumatagal nagiging organic na fertilizer. So eto, madali lang tanggalin yung mga ganito kapag nakapaso sila kapag ka-dry. So dry naman, kaya medyo tuktukin lang natin sa gilid-gilid. Ayan, tapos i-check natin kung medyo matatanggal na. Ayan. So ganun lang, bubunutin lang natin na ganun. Tapos madali lang tong iayos. Ayan, medyo iayos lang natin yung kanyang orientation na ganito. Oh. So ganyan. Ayan, kung nag-enjoy ka sa video na ito at hindi ka pa nakapalo ay like mo tong video, i-follow mo na rin ako at i-subscribe. Tapusin nyo po ang video nito hanggang matapos kasi marami pa pong tips hanggang sa dulo po. So, heto na siya. So, ang gandang tignan kasi para siyang cascading na medyo hanging yung mahaba niyang sanga na ganyan. So, since may mga bulaklak pa tong nasa baba, hindi ko muna siya tatanggalin. Dagdag na lang siya sa kanyang style. Tapos itong mga to, hindi ko rin muna tatanggalin. Sulitin muna natin kasi nga nagpapalabas na siya ng kanyang mga maliliit na bracts. Ayun, meron na kasi kaya wag muna natin siyang tanggalin. Tanggalan lang natin siya ng dahon. So pati dito, tanggalan natin alternately. Yan. So marami na kasi nag-aalaga din ng mga bougainvillea. So yung mga, para sa akin, yung mga sinishare ko na ay yung mga medyo kakaiba naman sa hindi nila sinishare. Para at least, yung mga nagsishare, lahat kami meron kayong nakukuha na idea. So ayan, pagka mapabulaklak natin dito, sa parte na to, nako, ang ganda ng itsura nito. Ayan, syempre hindi natin 100% na nagaya itong nasa picture na to, pero at least yung idea na pwede palang gawin na ganyan ay nakuha natin. So pwede tayong maglagay ng wire para maging, so pwede natin itong lagyan ng wire na pag ganun para meron siyang support kasi baka ito mabali, sayang din naman. Kasi ang tagal ko ding hinintay para maging ganito to. So lalagyan natin ng wire. Yung mga wire na to ay available po sa TikTok o kaya sa Shopee. Pwede nyo pong tignan. Pwede kayong bumili doon. Magbibigay ako ng mga trusted na link na pwede nyong bilhan. So eto, lalagay tayo ng wire.
So medyo mahirap siyang lagyan ng wire ano kasi madahon. Eh ayaw ko namang sirain itong forma niya. So susukatin ko na lang kahit hanggang dito. Puputulin ko na lang dito. So ito yung mga wala pang nabibiling mga pruning shears o kaya mga cutting shears nyo. Available din ito sa Shopee. So napakatibay nito kahit mga bonsai wire pwede kong gamitin para i-cut. So kailangan ko lang siyang i-secure dito sa parte na to. Ayan. So sa mga talagang expert sa bonsai ay sana kung napanood nyo to ay guide nyo na lang po ako ano kasi hindi talaga ako marunong pa sa wiring ng mga ganito. Kaya kung sakaling alam nyo po ay siguro mag-comment na lang kayo kung paano siya gawin. Pero ang purpose ko lang dito ay para meron siyang support para hindi siya mabali. Ayan, kaya hindi ko siya gaanong pepersahin. Ayan. So, ilihis na natin tong isang to. Ayan. So, kailangan lang natin maging creative at saka patient, no? Sa paglalagay nito, hindi pwedeng bara-bara. So, yung persa talaga nasa kamay ko eh. Dito ko siya pinapersa pag iniikot ko siya. Kasi baka mabali pagka ilagay natin yung persa dito sa sanga. Ayan. So, medyo malaki tong wire, no? Kaya ganyan lang muna. So, ang kagandahan pag naglagay tayo ng wire, pwede na natin siyang iporma sa gusto natin maging forma niya. So, ganyan. So, tsaka na lang natin aayusin ulit kapag maging mukhang matibay na siya. Yan, iikutin ko lang ng konti. Ayan. So, heto na yung ating finish output dito sa bougainvillea na to. Ayan. So, itong mga medyo hindi na makaaya-aya dito, tatanggalin ko na lang para mas ma-appreciate natin iyang sanga na yan. Pero itong parte na to, ganito lang muna. Tapos didiligan lang natin. Ayan, dahil tapos na po tayo dito, didiligan ko lang siya. Ayan. Ayan. So, later on, ayusin natin tong mga iba pang sanga niya. Sa ngayon, ganito lang muna. Ayan, itong mga maliit, tanggalin ko lang. So, itong mga to, ganito lang muna. Kasi parang maganda rin na isasama natin later on na pa ganyan. Pahabain ko lang ng konti. Okay?